papunta nga kami sa sementeryo. Dumaan muna kami dito sa Robinson dahil may kasama akong bata dahil wala nga tong damit. Kaya ang naisip namin, bilhan namin sana ng damit dito sa Robinson. Bigla ko nga lang tong sinama, wala namang damit dala. Hinalungkat ko na yung mga drawer ko na magkasa sa kanya pero wala talaga akong makita. At ito nga suot-suot niya ay damit ni Glyza. Medyo nga malaki pa. Kaya ang naisip ko, bilhan ko muna siya dito sa Robinson bago kami pumunta sa sementeryo at dadalawin nga namin yung baby namin. At pumasok na nga ako dito sa bilihan ng mga damit at may nakita nga akong damit pambata. At una ko nga nadampot dito ay medyo malaki para sa kanya. At kaya naghanap na lang ako ng iba pang mas bagay sa kanya. May nakita sana ako, mouse girl ang tatak, kaso hindi bagay sa kanya dyan at maliit sa kanya. Ang gusto ko naman sa kanya ay medyo malaki para hindi agad sumikip sa kanya. At ito na nga si Jo, tinulungan na ako maghanap ng mas bagay sa kanya. Wala rin siyang makita. Ang sabi ko, hanap tayo sa iba, yung komportable naman siya. At umakyat nga kami dito sa second floor para hanapan siya ng mas bagay sa kanya. Ang gusto ko naman, yung kaya-aya din yung susuotin niya pag pumunta kami sa baby namin at dadalawin nga namin yung baby namin sa sementeryo. At bigla nga lang namin tong sinama, tong batang to. Ito pala ay anak ng kasama ko dito sa tindahan namin. At may nakita na nga kaming terno na para sa kanya, kaya pinasukat ko sa kanya kung bagay ba sa kanya. At ito nga si Jo ang nagsusukat sa kanya. At ito ngang batang to ay malambing kay Jo. At malapit na rin to sa amin kasi 2 years old pa lang to ay nasa amin na talaga to kasi yung mama niya ay nagtatrabaho dito sa aming tindahan. At lagi talaga ito sinasama tuwing papasok yung mama niya, kaya napalapit na rin to sa amin. At ito na nga sinukat niya kaso hindi ko feel na mas bagay sa kanya dahil malaki yung short para sa kanya. Kaya naghanap na ako ng iba pang susukatin niya. At may nakita nga akong isang terno na may jogger. At ito na nga, sinukatan na nga siya ni Jo at pinasuot sa kanya. At ito na yung kalabasan. Ang sabi ko, yan na lang, mas parang komportable siya sa ganyang damit. Diba? Ang cute naman ni Iya. Pagkatapos nga niyang isukat, at ayan na nga yung susuotin niya papuntang sementeryo. At pinaplastic na nga namin yung damit niyang una niyang suot. At pumunta nga kami dito sa sapatos. At try nga siyang isusukatan siya kung magkasya. Kaso walang magkasya sa kanya. Kaya hindi na namin siya nabilhan dahil walang magkasya. Habang naghahanap kami dyan, nag-iikot-ikot muna ako dyan sa sapatos kung mayroon din akong magugustuhan. Kaso wala nga akong nagustuhan dito. Kasi tsaka wala rin akong balak bumili ng sapatos dyan dahil kakabili ko lang nung nakaraan yung nag 3-day sale ang SM. At ito na nga, outfit check. Pa na nga si Iya ay kinakain na rin ng TikTok. Wala na ako ibang makita dyan kundi kumimbot ng kumimbot. Hi be, hanggang Robinson ba naman? Hindi talaga to magpapakabog sa akin. Yung batang yan, pag nasa tindahan ay wala nang ginawa kundi mag-TikTok na mag-TikTok. Minsan ay lagi na lang hawak ang cellphone. Hindi yan sasayaw ay kakanta yan guys. Inutusan ko nga siyang manghingi ng plastic at i-plastic yung damit niyang luma. Sayang naman kung iiwanan, pwede pa niyang pambahay yan. At masaya naman siya at nabilhan namin siyang bagong damit. At papunta nga kami dito sa World Balance at tumingin nga kami ng sapatos. Wala lang, window shopping lang ang person, charot. At after nga naming tingin-tingin dyan sa sapatos ay lumabas na rin kami. At sabi namin ay kakain muna kami bago kami pumunta ng sementeryo. At nagyaya na nga tong batang ito at sabi niya ay nagugutom nga daw siya. At naisipin nga namin kumain dito sa Mang Inasal. At si Jo na nga ang umorder ng order namin. At naghanap na nga kaming dalawa ng lamesa na maupuan namin. Itong batang to, wala ka nang maririnig kundi kumanta. Kumakanta siya dyan guys. Pag yung batang yung kasama sa mall ay hindi ka pwedeng walang pera. Dahil si Turo dito, si Turo doon, pabili dito, pabili doon. At yan nga, nabilang ko nga yan siya ganyan ng damit, tsaka laruan, at tsaka mga pagkain niya. Hindi ko na nga na-videohan yung mga pinuntahan pa naming iba
dahil malulubat na nga ako nung time na yan. At ito na nga, nakahanap na kami ng upuan at lamesa at nandito na nga yung order namin. At sinubuan ko na lang siya ng pagkain at hindi ko na nga siya inorderan dahil unlimited rice naman yan. Kaya ang ginawa namin ni Jo ay sinubuan na lang namin siya na sinubuan hanggang sa mabusog siya. Unang subo pa nga ay hindi niya malunok yung chicken dahil malaki pala para sa bibig niya. Ginawa namin ni Jo, nagtatawanan na lang kami. At sumubo na rin pala ako nung time na yan dahil gutom na rin talaga ako dahil pandesal nga lang ang kinain namin nung umaga. At ang tagal nga namin nag-antay kay Jo dahil nagtinda pa sila. Kaya tatlong kanin pala ako nung time na yan dahil gutom talaga ako. Oh, walang basaga ng trip dahil gutom na person. At inorderan ko pala si Iya ng halo-halo dahil gusto daw niya ng halo-halo. At ang dami rin naman niyang nakaing kanin. Kaya pagkatapos pala niyan ay naghanap siya ng CR dahil ihing-ihi na daw siya. At bago nga yang kumain ay ininom niya ang isang sitong bote. Kaya yan napapaihi kaya naghanap agad yan ng CR. Pagkatapos niyang kainin yung halo-halo niya at siya lang pala ang nakaubos niyan. At ito nga si Jo ay nakaapat na rice na. At after nga namin kumain ay bumiyahe kami at dumaan kami dito sa bilihan ng bulaklak. At syempre hindi talaga namin makakalimutan yung bulaklak dahil papunta nga kami kay baby. At ito nga si Iya ay natulog sa biyahe. Oh, at sobrang init talaga ang biyahe namin dahil 3:00 ng hapon. At sa sobrang init at napakatirik ng araw kaya mainit talaga magbiyahe. Nakabili na nga siya ng flower para kay baby at nakabili na rin naman kami sa Robinson ng mga iba pang flower kaya nagdagdag na lang kami dyan ng iba pa. At nandito na nga kami sa sementeryo. Dito pala nakalibing ang baby namin. Ginising ko na nga si Iya na tara na at nandito na tayo at pupunta na natin si baby Elgen at pinahawak ko nga sa kanya yung mga flower. Sabi ko siya na magbitbit para magising yung diwa niya dahil inaantok pa siya ng time na yan dahil nakatulog na nga siya sa biyahe. At ito na nga yung madadaanan namin papunta kay baby at hinanap na nga namin yung nag-a-assist sa amin dyan at ipapalinis nga namin yung puntod niya at gusto nga namin pipinturahan bago kami umalis kasi ganyan talaga yung ginagawa namin dyan. Pag pumupunta kami, pinapalinis talaga namin. At ito nga si Jo, ang dami-dami makalimutan, yung pospuro pa, kaya kinuha ko yung flower para babalikan niya yung pospuro sa sasakyan namin. Kaya nga kami ni Iya ay naglalakad na lang kami dito. Ang sabi nga ni Jo, maya-maya na lang daw siya babalik dahil napakainit doon sa sasakyan. At nandito na nga kami sa baby namin. Noong nakita ko, hi, kinakain na naman ako ng lungkot dahil lagi ko talaga namimiss yung baby namin dahil ilang araw na akong hindi nakakatulog dahil naiisip ko siya. Lagi ko siyang nai-imagine dito sa bahay namin. Nakasama ko siya. Kaya minsan puyat ako sa gabi dahil minsan naiisip ko pa siya. Lalo-lalo na pag tuwing 23 dahil yan ang kapanganakan niya. Hinahandaan talaga namin siya nung buhay pa siya. Kaya ito, pag tuwing 23 ay dinadalaw na lang namin siya dito sa sementeryo. Kaya minsan nakakalungkot talaga. Sabi nga ng iba, hayaan na lang daw. Wag na daw isipin. Kaso hindi talaga makakalimutan dahil napamahal na kami sa batang yan. At ito na nga si Kuya, pinalinis ko na nga sa kanya yung lapida ni Bibi, pinapinturahan ko pala sa dyan. At ito pala si Kuya Singkit, ito talaga yung nag-aalaga sa puntod ng baby namin at binabayaran na lang yan ni Jo. Lagi nga naming hinahabilin sa kanya na lagi niyang lilinisan yung puntod ng baby namin. Shout out pala kay Kuya Singkit, salamat po ng madami dahil tuwing pumupunta kami dyan at ikaw talaga yung nag-aasikaso sa puntod ng baby namin dyan. At after nga namin galing sementeryo ay bumiyahe na kami pauwi sa Humayaw
Kaso dumaan kami sa McDo dahil bibili kami ng merienda dahil napakainit talaga ang biyahe namin kaya gusto naming uminom na malamig. Kaya nag-order kami ng McFloat at kay Iya ay ice cream daw gusto niya at sa akin naman ay coffee, chocolate. Kasi yan ang gusto ko. Kaya dito muna kami sa McDo, nag-drive-thru na lang kami. At inaantay na nga lang namin yung order namin dyan. At yan lang, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi ang haba-haba na ng video ko dahil tumambay pa talaga kami nung time na yan dyan sa daanan kasi kinakain namin yung pagkain na merienda namin. At yun lang guys, thank you for watching, bye bye!